Amen. At bago tayo maupo mga kapatid, ating buksan ang banal na kasulatan. Ating buksan sa 1 Timothy. 1 Timothy chapter 6, verse 12. 1 Timothy chapter 6, verse 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harap ng maraming mga saksi. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita, sabihin natin amen. At tayo makakapo ng mga kapatid. At sa umagang ito mga kapatid ay ako'y mangungusap sa ating paksa. Sa araw na ito, pinamagatan kong The Triumph of Faith. The Triumph of Faith. Nung nakaraan ay ipinangaral sa atin ng ating kapatid, Brother Ryan, ng about sa mystery and victory. At ang synonyms, mga kapatid, ng victory ay triumph, mga kapatid, ang pagtatagumpay. Dito, ang pagtatagumpay ng pananampalataya. At ano ang dapat natin pagtagumpayan, mga kapatid? Alam natin na sa bawat araw, mayroong mga temptation, mga kapatid. Lahat ng temptation na dumadaan sa ating buhay, mga kapatid, could be categorized into three, mga kapatid. Ito ay lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. At ang ating Panginoon, Jesus was tempted in all parts and yet without sin, mga kapatid. Kung naalala nyo, ng ating Panginoon ay tuksuhin ni Satanas, mga kapatid. Una, mga kapatid, ay sinabi sa kanya na gawing tinapay ang bato, mga kapatid. And what is that? Yan ay lust of the flesh, mga kapatid. At nung siya ay dalhin sa mataas na bundok at ipinakita ang lahat ng karian at ang lahat ng karingalan nito, mga kapatid, sinabi ni Satanas na yumukod ka at sumamba sa akin at ibibigay ko to sa iyo. Subalit ito'y lahat na napagtagumpayan ng ating Panginoon. He did not yield into temptation, mga kapatid. Hindi siya nagpadaig sa tukso. At nung siya ay dalhin sa pinakatuktok ng templo, mga kapatid, at sinabi ni Satanas na magpatay-hulog sapagkat ang anghel ay sasaluhin siya, mga kapatid, upang huwag siyang matisod. At ano yan, mga kapatid? Ito ay sinusubukan ng kanyang ego upang ipakita ang iyong power. Yan ay tumutukoy, mga kapatid, sa pride of life, mga kapatid. Subalit lahat yan ay napagtagumpayan ng ating Panginoon. At dito, sa ating main verse, mga kapatid, makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Fight the good fight of faith. Marami tayong pagbabaka, mga kapatid, sa buhay na ito. At alam natin na the promises are for the overcomers, mga kapatid. Tandaan nyo yan. Ang pagtatagumpay ay nandoon sa kanila ang mga promises, mga kapatid. Ang sino mang nagtagumpay. Kaya ang ating pamagat, the triumph of faith. Dito sa 1 John chapter 5 verse 4, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. There is no argument for that, mga kapatid. Sinabi ng ating Panginoon na kung ika'y sinilang, ipinanganak ng Diyos, ikaw ay dumadaig ng sanlibutan. Tapos na yan, mga kapatid. If you are born in the family of God, there is life.
There is power in it. There is overcoming in it, mga kapatid. For whatsoever is born of God, overcometh the world. At ano yung nagpapatagumpay sa ating mga kapatid? This is the victory that overcometh the world. Even our faith, mga kapatid. Even our faith. The triumph of faith. At mamaya titingnan natin sa Hebrews chapter 11, maraming mga men and women of faith, mga kapatid, upang dito pinakita kung paano nila napagtagumpayan dahil sa pananampalataya ang mga pakikipagbaka sa buhay. At dito, alam natin, the promises are for the overcomers. Kaya nga, nasusulat sa Revelation, He that overcometh will I grant. He that overcometh will I grant. Sino na nagtatagumpay ay pagkakalooban, mga kapatid. Kaya nga sa Revelation chapter 3 verse 21, ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupo kasama ko sa aking luklukan. To him that overcometh will I grant to sit in me, in my throne. Napakadakila, mga kapatid, napakainam na pangako ng ating Panginoon. Kung tayo ay magtatagumpay, sapagkat maraming tao ang nagsasabi, ako'y sumasampalataya. Subalit, ano ang pananampalataya na yan? Yan ba ay nagtatagumpay sa pagtatagumpay? Sapagkat ang paksana natin dito ay the faith that conquers, the faith that overcomes, mga kapatid. At ano ang pananampalataya na ito, mga kapatid? Sapagkat ang katawang ito, we have 5 senses, mga kapatid. At sa 5 senses na yan, alam natin, pinaniniwalaan natin yan. Walang nag-struggle ngayon sa araw na ito at magsasabi na hindi si Brother Wilson ang nakatayo sa harapan niyo sapagkat ang inyong nakikita, ang inyong naririnig ay nagsasabi na ako ang nasa inyong harapan sapagkat kung ano yung sinasabi, pinapahayag ng inyong mata at naririnig ng inyong tenga, ay sinasabing ako yung nagsasalita. Sapagkat wala sa inyo dito na bulag at bingi, mga kapatid. At kahit ako ay pumikit, mga kapatid, at hawakan ko to at kapain ko ito, masasabi ko na ito ay kahoy, mga kapatid. At kapag kayo ay pumunta sa kusina at mayroon kayong naamoy na linuluto, mga kapatid, sasabihin nyo, ito yung linuluto. At kung sa 5 senses, nandoon ang pagtitiwala natin, mga kapatid, how much more sa sense ng ating kaluluwa, ng soul. Ito yung tinawag na ating kapatid, Brother Branham, na super sense, mga kapatid. The 6th sense of faith, ang ika-6 na pandama, yun ay faith, mga kapatid. At kung tayo ay nagtitiwala sa kung ano ang pinapahayag ng ating 5 senses, how much more? Kung yung pananampalataya sa atin ay mag-activate, mga kapatid. Ng ating nakaraang buhay, tayo minsan ay, ang ating katawan ay patay dahil sa tayo sinilang sa kasalanan, mga kapatid. Subalit ng once na ito ay ma-weekend, mga kapatid, na magising, mga kapatid, yung pananampalataya na yan ay nag-activate, mga kapatid. Kaya sa mga pangangaral, sa pagtuturo, kayo ay sumasampalataya, mga kapatid, sa kung ano ang pinahayag ng salita. Kaya nga sabi ni Brother Branham, the 5 senses are all right as long as they not contradict the Word of God. But if they contradict the Word of God, ano sabi niya? Do not pay attention to it. Do not, sabi dito na huwag kayo, don't listen to it, mga kapatid. Sapagkat kung kayo, halimbawa, ay sumasampalataya na nandun na sa inyo ang kagalingan at sinasabi ng
nakaramdam ka pa rin, ano ang mas papaniwalaan mo? Yung 5 senses mo o yung faith mo, mga kapatid? At dito, ito'y tinawag ni Brother Branham na super sense, mga kapatid. 6 sense of faith. At alam natin, if you are elect seed of God, you are attributes of God, mga kapatid. You have the potential of God inside of you. Merong sa loob mo na nangungusap sapagkat ikaw ay bahagi ng ating Panginoon. Yung attribute na yan, mga kapatid. Ang kabanalan, ang katwiran ay nasa sa iyo na yan, mga kapatid. Kailangan lang yan na ma-quicken, mga kapatid. Gisingin. At kapag na-activate yan, mga kapatid, sabi nga ni Brother Branham, it is most reliable than our 5 senses, mga kapatid. Nandoon, kung tayo ay nananalig sa kung anong sinasabi ng ating mga pandama, mga kapatid, how much more sa sense ng ating kaluluwa, mga kapatid, which is our faith. Sabi dito, sapagkat ang sino mang pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At dito, ating tingnan, mga kapatid, sa Hebrew chapter 11, verse 23. Maraming mga men and women of faith, mga kapatid, inisa-isa yan ni Apostol Pablo at ipinangusap, kanyang isinulat sa inspirasyon ng Espiritu Santo ang patungkol sa mga men and women of faith na ito, mga kapatid. At dito ating tingnan ang buhay ni Moises, mga kapatid. Sa Hebrews chapter 11, verse 23, sa pananampalataya ng ipinanganak si Moises ay itinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang. Actually, it talks about the faith of Moses' parents, mga kapatid, na sila Amram at Jochebed, mga kapatid. Dahil sa kanilang pananampalataya, itinagong 3 buwan itong si Moises, sapagkat yung Paraon sa panahon na yon, natatakot siya na dumami yung mga Israelita. Makapal na ang bilang ng mga Israelita, at kung mas dadami pa ang mga Israelita, mga kapatid, ay nangangamba siya na sakupin ang Ehipto at inutos ng Paraon sa mga komadrona na yung mga sanggol na ipapanganak na lalaki ay itatapon sa ilog Nilo, mga kapatid. Doon sa ilog Nilo na yon, mga kapatid, ay merong mga buwaya. At kapag itinapon ang mga bata ay mamamatay, mga kapatid. At dito, itong si Amram at Jochebed na mga magulang ni Moises, mga kapatid. Despite na ang pagsuway sa utos ng Paraon ay nangangahulugan ng magiging delikado ang kanilang buhay. And yet, sila ay sumuway dito dahil sa pananampalataya. Sapagkat, in some Jewish writing, in ancient writing, mga kapatid, nagsasabi na yung room, yung lugar na pinagsilangan ni Moises ay may liwanag. Nagsasabi, it is the same na nung isinilang si Brother Branham. There is something unusual, mga kapatid, sa pagsilang. At nang makita ng mga magulang ni Moises na kakaiba ang batang ito, sapagkat ika-4 na henerasyon na ng panahon na mamatay itong si Joseph, mga kapatid, at merong pangako, mga kapatid, na bagamat aalipinin ang bayan ng Israel, mga kapatid, ay nangako ang Panginoon na papalabasin ang bayan ng Israel sa pag-aalipin ng Egypt, mga kapatid. At dito, napagtanto ng mga magulang nitong si Moises na gagamitin itong
si Moises para sa pagkalaya nitong mga Israelita, mga kapatid. Kaya nga, dito ay tinago itong si Moises. Nung 3 buwan na at marahil ay meron ng inspection, mga kapatid, ang ginawa nila, gumawa sila ng basket. At alam natin yung kwento dito, yung mga nakapanood ng 10 Commandments, mga kapatid. Diba? Nabang nung pinaanod yung basket na nandoon si Moises, yung batang si Moises, mga kapatid, at nagkataon na doon sa ilog Nilo ay naliligo yung prinsesa, yung anak ni Paraon. At nang makita niya yung bata, ay ito ay Hebreo. At nandoon, mga kapatid, nagmamatyag si Miriam na kapatid ni Moises. At nang umiiyak yung batang si Moises, ay naawa itong prinsesa. At lumapit itong si Miriam, at sabi niya, nais mo ba na ihanap kita ng mag-aalaga sa batang yan? At alam natin yung istorya, mga kapatid. Yung mismong nagpalaki ng kay Moises ay yung mismong ina niya, mga kapatid, na si Jochebed. At lumipas ang panahon nang lumaki na itong si Moises, ay dinala na siya sa bahay ng Paraon, doon sa prinsesa, mga kapatid. At sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari, mga kapatid. Yan ang nagagawa ng faith, mga kapatid. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangin siya ay tawagin anak ng anak na babae ni Paraon. Moises refused to be called as the son of the daughters of Pharaoh, mga kapatid. Dito, ang pananampalataya natin ay our faith make us to refuse things, mga kapatid. Sapagkat there are things that we have to refuse, mga kapatid. Meron tayo ng mga bagay na kailangang talikuran kung nandoon na ang pananampalataya, mga kapatid. At dito, hindi natakot ang mga magulang ni Moises. At maging man si Moises, mga kapatid, sa kanyang pananampalataya, tumanggi siya na tawagin na anak na babae ni Paraon. Diba? Ano yung privilege na meron na mapabilang, you are belong in the royal family, mga kapatid. Diba? Nandun yung prestige, nandun yung honor, and yet, itong si Moises, mga kapatid, tinalikuran niya. Sapagkat nang lumaon, mga kapatid, nakilala niya. He knows his identity, his true identity, na siya ay Hebreo at hindi siya Egyptian, mga kapatid. Dito ipinakita, mga kapatid, nang nandoon na na-reveal sa kanya, katulad ng ating inawit, who am I? Once na makilala mo ang iyong sarili, you are a part of God, na nandoon yung attribute ng ating Panginoon Diyos sa iyo, mga kapatid, na ikaw ay pinili, hinirang, mga kapatid. Ma-reveal sa iyo yung pananampalataya na yan ay magdadala sa iyo para talikuran yung mga bagay ng salibutan, mga kapatid. Sapagkat ang pananampalataya na pinag-aaralan natin ngayon, the faith that conquers, the faith that overcomes, mga kapatid. Naalala ko, yung instructor ko nung college, nagkasakit siya dahil sa paninigarilyo sa baga, mga kapatid. Nagkasakit siya sa baga dahil sa paninigarilyo. At doon, nadala siya, mga kapatid. At ang ginagawa niya, sapagkat hindi niya mapigilan ang paninigarilyo, ang naging solusyon niya ay yung bubble gum, chewing gum, na kapag inunguya niya yon, naiiwasan niya yung manigarilyo. Subalit hindi ganyan ang overcome, yung pagtatagumpay na tinutukoy ko. With or without chewing gum, mga kapatid,
Sapagkat yung desire na paninagarilyo ay inalis na sa iyo, mapagtatagumpayan mo yan, mga kapatid. Marahil, yung mga tukso dito sa sanlibutan ay napakahirap, mga kapatid. At yung gagawin mo na lamang ay manirahan na lamang sa bundok para maiwasan yung mga tukso, mga kapatid. Subalit, hindi ganyan ang iyong pananampalataya na sinasabi ko, mga kapatid. Sabi nga, you are in this world, but not of this world. Bagamat tayo ay nasa sanlibutan, pero hindi tayo namumuhay na ayon sa sanlibutan, na paglalabanan natin, na pagtatagumpayan natin, mga kapatid. Sapagkat yung desire na meron tayo noon, tayo ay nagdadala sa pagkakasala sa atin, yun ay nawala na, mga kapatid. Meron lang tayo, bagong tayo, mga kapatid. We are born again. Sapagkat dito, nakikita natin, naligtas ang buhay ni Moises, mga kapatid. Sapagkat no one hinder the plan of God. Sapagkat yung plano ng Diyos para kay Moises na magiging maglalabas, gagamitin ng Diyos na maglalabas sa bayan ng Israel sa pagkakaalipin sa Ehipto, mga kapatid. Naligtas ang buhay ni Moises. At nung siya'y lumaki, mga kapatid, Moises refused to be called the son of daughters of Pharaoh, mga kapatid. At dito, tingnan natin sa 2 King chapter 11 verse 1. Dito, tingnan muna natin dito sa picture, mga kapatid. Yan. Hindi ko na babasahin ang lahat na verses, mga kapatid, para makatipid tayo ng oras. Ating tingnan muna natin ang buhay ni Atalaya. Sino yung nakakilala dito kay Atalaya? Itong si Atalaya ay anak, kung makikita niyo dito, ganyan yung mga naghari. Nung pauna, ang bayan ng Israel ay iisa lamang, mga kapatid. Subalit, nang mamatay itong si Solomon, mga kapatid, ay nahati yan sa dalawa. At yan ay nahati sa North and Southern Kingdom. At dito, nung sa panahon, mga kapatid, ni Josaphat at Ahab, si Ahab at si Jezebel, may anak sila na nagangalang Jehoram. At si Josaphat naman dito, bilang hari ng Judah, ay may anak siya na maghahalili sa kanya na si Jehoram. At para magkaroon ng influence ang Israel dito sa Southern Kingdom na Judah, yung anak nila na si Atalaya, mga kapatid, ay ipinag-asawa dito kay Jehoram. At doon nakapasok yung Baal worship, mga kapatid. At sapagkat kilala niyo naman si Jezebel, mga kapatid. At sa panahon na yon, binangon itong si Jeho, mga kapatid, para alisin ang pagsamba sa bayan ng Israel, ang pagsamba sa Baal, kay Baal, mga kapatid. Pinatay ni Jeho si Jehoram, na hari ng Israel, mga kapatid. At humalili si Asaya, pero kapwa yan pinatay ni Jeho. At maging man yung lingkod ni Jeho, ay inutos niya na patayin itong si Ahasaya, mga kapatid. At dito, itong si Atalaya, mga kapatid, siya ay naghangad dahil patay na yung kanyang anak na naghahari noon, nagnais siya na siya yung umupo sa trono, mga kapatid. Pinagpapatay niya lahat ng mga royal blood, mga kapatid. Without knowing, mga kapatid, kung babasahin natin dito, sa sunod na verse, si Atalaya na ina ni Ocosías, mga kapatid, yan, ang Ocosías na yan ay si Ahasaya. Ang ginawa niya, linipol niya
lahat ng lahing hari. Ngunit kinuha ni Josaba na anak na babae ni Haring Oram, na kapatid na babae ni Okasayas, si Joas. Kinuha niya, walang pagkaalam-alam itong si Atalaya na merong royal blood na natitira, sanggol pa lamang, ay inilagay doon sa templo para alagaan, mga kapatid. At dumating yung panahon, sa loob ng 6 na taon na naghari itong si Atalaya, dahil sa 7 taon na itong si Joas, mga kapatid, siya ay lumaki sa templo na inalagaan ng priest, mga kapatid. At dito, yung buhay nitong si Joas, mga kapatid, ay napangalagaan. Sapagkat nangako ang Diyos kay David. Kung titingnan ninyo kanina, mga kapatid, yung chart sa picture natin, mula sa kay David, mapuputol na sana. Di ba? Nangako ang Diyos na yung paghahari ay mula sa lipi ni David. At dahil sa ginawa ni Atalaya, mapuputol na sana. Subalit, merong ginawa ang Diyos. Ang buhay ni Joas ay na-preserve, mga kapatid. At yung bata, yung sanggol na ito ay tinago sa templo at lumaki. At nung 7 taon pa lamang itong si Joas, mga kapatid, siya ay inilabas. Nagulat itong si Atalaya, mga kapatid, na meron pa palang natitira na lahi ng hari. Kaya kahit 7 taon pa lamang itong, sa sunod na verse 2 Kings chapter 11, verse 12, yan. Si Joas ay may 7 taon nang magpasimulang manghari. Kahit 7 taon pa lamang siya, mga kapatid, siya ay tinoronan na bilang hari sapagkat hindi kailangang maputol. Sabi ko nga, mga kapatid, no one can hinder the plan of God. Katulad ni Moises, mga kapatid, na naligtas ang kanyang buhay, itong si Joas, mga kapatid, ay lumaki sa kabila ng masamang balak ni Atalaya, mga kapatid. At alam din natin ang nangyari sa ating Panginoon Jesus, mga kapatid, sa sunod na verse. Alam natin na ang anghel na si Gabriel, mga kapatid, ay nangusap ng si Herodes, mga kapatid, ay nag-utos dahil nung bumisita ang 3 mago, mga kapatid, 3 wise men, mga kapatid, at sinasabi kay Herodes na nasaan naroon yung sanggol na magiging hari ng Israel. At dito, natakot nangamba itong si Herodes na ang paglaki ng sanggol na ito sapagkat siya ay kikilalanin bilang hari. At siya ay nag-utos sa lahat doon sa lugar ng Bethlehem na ipapatay ang lahat ng sanggol mula 2 taon pababa. At sa panaginip, mga kapatid, di ba, nangusap kay Jose at Maria na itakas ang sanggol na si Jesus sa Egypt, mga kapatid, at dinala sa Ehipto. Tingnan ninyo, mga kapatid, yung mga buhay, yung buhay na na-preserve para lamang, mga kapatid, pangyarihin ang plano ng Panginoon. At dito, mga kapatid, next verse. Diba, sa pananampalataya ng lumaking na si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak na babae ni Paraon. Marahil, hindi natin alam kung gaano kahirap, kasakit para kay Moises ang talikuran na meron siya, mga kapatid. Nandoon ang karangyaan, nandoon, mga kapatid, maging man dito nung ipangusap ni Stephen dito sa Acts chapter 7 verse 22, mga kapatid,
Di ba? At tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo sapagkat bilang successor na papalit sana sa paraon, mga kapatid, na bilang emperor sa panahon na yon ay nandito, tinuruan si Moises. Nandoon yung science, mathematics, politics, mga kapatid, para lamang ihanda itong si Moises para maging hari, mga kapatid. Subalit, ito'y kanyang tinalikuran nang maribil sa kanya ang kanyang pagkakilanlan, mga kapatid. At marami magsasabi, nasisiraan na ng bait itong si Moises. Yung mga tao magsasabi, kami dito nagpapakahirap para lamang makamit yung kalagayan nitong si Moises. So, balit itong si Moises, basta niya na lamang tinalikuran yung lahat. Di ba? Magsasabi yung iba na kami dito nagpapakapagod. 16 hours na kami nagtatrabaho para lamang marating kahit kalahati ng iyong narating, Moises. Subalit, tinalikuran mo lamang ito. Tingnan ninyo. This faith make us refuse, mga kapatid. At dito, sa sunod na verse, di ba? Sapagkat, ano ang pinangusap dito? Sa ating binasa, mga kapatid, dito sa chapter 11, yung mga men and women of faith, nung isulat ni Apostol Pablo ang patungkol sa mga magigiting na mga tao na ito, ano ang pinili? Yung inspirasyon na Espiritu Santo ang patungkol sa buhay nitong si Moises. Ano yung pinili, mga kapatid? Disin sana isinulat doon ni Apostol Pablo na si Moises dahil sa kanyang pananampalataya ay nagpadala ng salot sa Ehipto. Gumawa siya ng kamangha-manghang mga gawa. O di kaya'y itong si Moises, ang kanyang mukha ay nagliwanag. Subalit ano ang sinulat patungkol kay Moises? Yung patungkol kung saan siya nagsimula, mga kapatid. Yun yung pananampalataya na isinulat patungkol sa kanya. Kung saan nagsimula, sapagkat sa pananampalataya, tuturuan tayo dito ng tamang pagdidesisyon, mga kapatid. Making the right decision. At dito, sa pananampalataya na yan, mga kapatid, nang pasimulan niyan ni Moises, nakita niya, dahil sa pananampalataya na yan, kung ano yung buhay na tatahakin niya, mga kapatid. Diba, tinalikuran niya yung lahat. Makamit lamang ang ating Panginoon. Dito, sapagkat sa pasimula na yan, mga kapatid, alam niya, katulad na isinulat sa Philippians chapter 1 verse 6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito. Nawa, meron din tayong pagkakatiwala sa bagay na ito. Na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Di ba? Kung ang ating Panginoon ang nagtumawag sa atin, mga kapatid, ay lulubusin niya hanggang sa araw ni Kristo, mga kapatid. Yung pinasimulan niya, mga kapatid, ay tatapusin niya. Tingnan ninyo, yung mga buhay ni Moises, buhay ni Joas, mga kapatid, nang maligtas ang buhay ng ating Panginoon, mga kapatid. No one can hinder the plan of God, mga kapatid. At kung ikaw'y tinawag niya, hayaan niyo, mga kapatid, na hanggang sa dulo, mga kapatid, na nariyan ang gabay at patnubay ng ating Panginoon. Hallelujah. At dito, sa sunod na verse, di ba? Hebrews chapter 12, verse 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Na siya, dahil sa kanyang kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus. Walang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Tayo'y manampalataya na siya ang gumawa, ang gagawa at sasakdal ng ating pananampalataya.
Dito sa Hebreo chapter 11, verse 25, di ba? Itong si Moises, na pinili pa niya na siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, mga kapatid. Nang makilala niya yung true identity niya, mga kapatid. Bagamat alam niya na ang buhay niya ay magiging mahirap na, mga kapatid. Subalit, pinili pa niya na tampalasanin kasama na ng Diyos, kasama ng bayan ng Diyos. Kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Yung mga pansamantalang kaligayahan na ino-offer ng sanlibutan, mga kapatid. Subalit, ito'y kanyang tinalikuran. He refused, mga kapatid, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinitingnan ay ang gantimpalang kabayaran, mga kapatid. Mas tinignan ni Moises, mga kapatid, ang nasa unahan, mga kapatid. Tinalikuran niya ang anumang kayamanan ng Ehipto, anumang prestige, honor, na meron siya bilang part of the Pharaoh family, mga kapatid. At dito, mas pinili pa niya, maging man, mga kapatid, sapagkat, sabi ko nga, ang faith na ito, ang pinili na faith para ma-express, ay yung pasimula ni Moises, mga kapatid. Yung pagpili niya ng magandang desisyon. Moises has to make the right decision, mga kapatid. Sapagkat yung tinanggihan, napakahirap ng pagtanggi, mga kapatid. Alam niyo yan. Yung mga opportunity, napakahirap tanggihan, mga kapatid. At dito, nagtagumpay itong si Moises, mga kapatid. Sapagkat mayroong mga kasusulat sa Biblia na hindi nila natanggihan, mga kapatid. Tingnan natin sa Genesis chapter 25, mga kapatid. Di ba? Tingnan natin itong si Esau. Genesis chapter 25, verse 29. Ito ay sa panahon na pagod itong si Esau, galing sa pangangaso, mga kapatid, nang siya'y dumating. At dahil si Jacob, mga kapatid, ay alam niya yung pagkapanganay, mga kapatid. Dahil yung pagkapanganay na yan, doon nakakapid ang blessing, mga kapatid. Subalit dito, basahin natin sa verse 29, at nagluto si Jacob ng lutuin at dumating si Esau na galing sa parang, pagod na pagod siya, gutom siya, mga kapatid. Siya'y nang lalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanghi ko sa iyo na pakainin mo ako na iyong mapulang lutuin sapagkat ako'y nang lalambot. Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. Sabi ni Jacob, hindi naman ganun kadali, basta-basta. Ibibigay ko itong pagkain sa isang kondisyon. Ipagbili mo muna sa akin ang inyong pagkapanganay. Subalit itong si Esau, mga kapatid, hindi niya malabanan yung appetite. The lust of the flesh, mga kapatid. Gutom na siya. At anong sabi niya dito? Sa sunod na verse, at sinabi ni Esau, narito, ako'y namamatay. Napaka-overacting nitong si Esau. Mamamatay na ako. Saan ko pa papakinabangan ang pagkapanganay na yan? Mas pipiliin ko pa yung panandalian. Mas pinili pa ni Esau yung panandalian na mapunan yung tiyan niya, mga kapatid, kaysa pagkapanganay. Hindi niya alam kung gaano kahalaga ang pagkapanganay na ito. At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. At isinumpa niya sa kanya. At kanya pinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Nang dahil lang yan sa pagkain, mga kapatid.
At marahil, may maraming tao ngayon, mga kapatid, ang ipinagpalit, ang makilala at sumunod sa ating Panginoon kaysa sa mga bagay na yan. Sa pagkain, sa anumang karangyaan ng buhay, mga kapatid. Ipinagpalit ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Maginman, alam natin sa sunod na verse, alam natin si Balaam, mga kapatid, nang siya ay inoperan ng upa ni Balak na sumpain ang bayan ng Israel, mga kapatid. Diba? Di ko na babasahin ang about dyan. Subalit dito, isinulat ni Pedro ang patungkol dito kay Balaam. Na pagkaalis sa daang matuwid ay nangaligaw sila. Palibhas ay nagsisunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor, na nag-ibig ng kabayaran ng gawa ng masama. Nagpabayad siya, mga kapatid, para lamang dahil sa kabayaran, sa upa, para gumawa ng masama, mga kapatid. At sa sunod na verse, alam natin dito how Judas betray our Lord Jesus, mga kapatid. Diba? Nung inoperan siya ng 30 putol ng pilak, mga kapatid, hindi niya ito matanggihan, mga kapatid. Pinagpalit niya ang ating Panginoon dahil lamang sa halaga, mga kapatid. Diba? Dito, ipinagkalunulo niya ang ating Panginoon dahil lamang sa salapi, mga kapatid. At dito, contrast, mga kapatid, sa sunod na verse, kung paano si Abraham, mga kapatid, kung paano siya tumanggi, mga kapatid. Nung mamatay nung galing pa lamang, mga kapatid, si Abraham sa pakikitigma sa hari ng Sodoma at Gomora, mga kapatid. Dito, tinulungan niya yung hari ng Sodoma sa pakikidigma at nang magtagumpay sila, mga kapatid. Ano, sabi dito, inooperan si Abraham ng mga kayamanan na samsam, mga kapatid, galing sa pakikidigma. Pero ano ang sabi ni Abraham? Isinusumpa kong hindi ako kuha maging isang sinulid o maging isang panali ng panyapak o ng anumang nauukol sa iyo. Baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abraham. Diba? Gustong iparating ni Abraham na ang Diyos ang nagpala sa kanya. At hindi yung kayamanan na galing dito sa hari ng Sodoma, mga kapatid. At isa pang tagpo sa sunod na verse, na itong panahon na mamatay itong si Sarah at kailangan ni Abraham ng lupa na paglilibingan. At dito sinabi ng may-ari ng lupa, dahil ikaw naman ay prinsipe sa lugar na ito, ikaw ay ginagalang, ibibigay ko na lamang sa iyo ang lupa na yan. Subalit tumanggi pa rin itong si Abraham, sapagkat alam ni Abraham kung kailan ang tamang pagtanggap, mga kapatid. At dito, sabi niya ni Abraham, bibilhin ko yan sa iyo. Sapagkat inisip na Abraham na paano kung dumating yung panahon at sasabihin ng may-ari ng lupa, di ba binigay ko naman yan sa iyo? Maaari maging compromise yan, mga kapatid. Pero para wala nang masabi, binili na ito ni Abraham, mga kapatid. Katulad yan, mga kapatid, ng tinukso ni Satanas ang ating Panginoong Hesus sa sunod na verse. Di ba? Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinalabala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa libutan at ang kaluwalhatian nila ipinakita ni Satanas. Sapagkat inari ni Satanas na ang sa libutang ito
ang lahat ng karilaan, at yung lahat ng kaluwalhatian, ang yaman ng sanlibutan. Anong sabi niya sa ating Panginoon? Lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambuhin mo ako. Subalit alam natin na napagtagumpayan ng ating Panginoon ang tukso na ito, mga kapatid. Na magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat natutulat, ang Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran, di ba? Hindi sasabihin ni Satanas, mga kapatid, na kung tayo, mga kapatid, ay ibinigay lamang ni Satanas sa ating Panginoon. Subalit, tinanggayan ito ng ating Panginoon. Anong ginawa ng ating Panginoon? Binayaran ng kanyang dugo ang ating pagkaligtas, mga kapatid. Di ba? Kaya nga, kung si Satan ay magsasabi sa iyo na ikaw ay pagmamay-ari niya, mga kapatid, wala siyang karapatan sapagkat binili na ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tayo, mga kapatid. At dito sa sunod na verse, tingnan natin yung pananampalataya sa Hebrews chapter 11. Kung tiningnan yung pananampalataya ni Moises, ating tingnan ang pananampalataya nitong si Abraham, mga kapatid. Sa pananampalataya ng subukin, si Abraham ay hinandog si Isaac. Oo, siya ay tumanggap na may galak na mga pangako, ay siya ay naghandog ng kanyang bugtong na anak. Dito, ano yung dalawang demonstrasyon ng faith ni Abraham? Yung una, mga kapatid, his obedience to his calling. Nang siya ay tinawag ng Diyos para pumunta sa lupang pangako, siya ay sumunod. At ano ang pangalawa? Nang sinubok siya, mga kapatid, nang mapagtagumpay niya yung test. Di ba, nung hinandog o pag-ihandog itong si Isaac, pero dahil sa revelation na meron itong si Abraham, inisip na maging sa gitna ng mga patay, maaring kung natuloy man, mga kapatid, na mamatay itong si Isaac. Dahil may pangako ang Diyos na magmumula kay Isaac, ang lipi, mga kapatid, ang kanyang angkan, ano sa kanyang pananampalataya, maaaring buhayin muli itong si Isaac, mga kapatid. Ganyan ang pananampalataya. The triumph of faith, mga kapatid, ang pagtatagumpay ng pananampalataya. Kaya dito, sa sunod na verse, tingnan muli natin kung paano ginawa ni Moises, mga kapatid. Na pinili pa niya na tampalasanin sa kasama ng bayan ng Diyos. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo. Kung titingnan niyo, mga kapatid, di ba? Patungkol ito kay Moises. At bakit nabanggit ang ating Panginoong Hesus dito, mga kapatid? May kinalaman yan sa Godhead, mga kapatid. Di ba? Yung pre-existence ng ating Panginoong Hesus sa panahon ni Moises, mga kapatid. Sapagkat yung pillar of fire, yun din ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya mas pinili pa ni Moises ang kadustaan ni Kristo kaysa malaking kayamanan, mga kapatid. Sa sunod na verse, maging man si Apostol Pablo, mga kapatid, nakapagwika. Bagamat ako'y makapagtitiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, maraming tao ang nagtitiwala sa kanilang laman. Sabi ko nga, yung 5 senses na ito, mga kapatid, maaring may pagkakatiwala ka dito, lalong-lalo na kung ikaw ay marunong, mayaman. Subalit, maaari mong ipagmataas yan. Subalit, anong sinabi ni Apostol Pablo? Kung mayroon kayong pagkakatiwala sa laman na ito, maging ako man. Dito, sa pasimula, tinuli ay ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin. Ibig sabihin, pasimula pa lang,
Nung maging sanggol pa lamang siya, sinunod na ng kanyang mga magulang ang kautusan at maging man siya, mga kapatid. Tungkol sa kautusan, siya ay Pariseo. Alam niyo ba na napakahirap na mapasok sa at kilalanin Pariseo sapagkat isa yan sa napaka-stricto na sekta, mga kapatid, bago katawagin Pariseo. Yung mga Pariseo, sila ay tinitingala, ginagalang ng mga marami, mga kapatid. At itong si Apostol Pablo ay Pariseo. Tungkol sa pagsisikap ay nag-uusig sa iglesia, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Tingnan ninyo yung buhay ni Pablo, mga kapatid. Subalit, anong sabi dito, mga kapatid? Sa sunod na verse, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan. Tingnan ninyo, yung ginawa ni Moises, yung ginawa nitong si Pablo, mga kapatid, lahat ng bagay ay inari niyang kalugihan. Alang-alang kay Kristo, mga kapatid. Marahil magsasabi kayo, marami na kayong tinalikuran para lamang makamit ang ating Panginoon, mga kapatid. Faith make you forsake things, mga kapatid. Maaari niyong, dahil sa pananampalataya na yan, mga kapatid, ay maaari niyong talikuran yung mga bagay na yan. And what makes you do that, mga kapatid? It's your faith, mga kapatid. Dahil sa pananampalataya. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kaliguyan. Dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus, na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya itinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Tingnan ninyo, mga kapatid. Faith makes you forsake things, mga kapatid. Yung mga bagay na alam mo, things you know that would hindrance your walk with God, mga kapatid. May kakayahan kang talikuran yan dahil sa iyong pananampalataya. Kung alam mo na yung bagay na yan ay importante sa tao na yan, subalit para sa iyo, dahil yan ay makakasagabal, mga kapatid, tatalikuran mo. At sa last verse, mga kapatid, John chapter 6, verse 67, ito ay sa panahon, mga kapatid, nang magwika ang ating Panginoon at hindi ito natanggap ng kanyang mga disipulo, mga kapatid. Sila'y nagsitalikod, mga kapatid. At tinanong ng ating Panginoong Hesus ang 12. Ibig ba ninyong magsialis din naman? At ano ang sagot ni Pedro, mga kapatid? Panginoon, kanino kami magsisiparaon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Diba? Once na makilala mo yung pananampalataya na meron ka, at alam mo na makilala mo ang ating Panginoon, magagawa mong talikuran ang lahat. Magsitalikod man ang iba, mga kapatid, ikaw ay tatayo, ikaw ay magpapatuloy. Sapagkat dito, anong sabi ni Pedro? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya, the triumph of faith, mga kapatid. At nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Diba? Katulad ng si Moises, mga kapatid. Moises refused to be called a son of Pharaoh's daughter, mga kapatid. Maging man tayo, we refuse to be identified with this world, mga kapatid. Diba? Ano man yung sabihin na iba, mga kapatid, nababaliw na yan, nakasama yan sa kulto. Subalit, ano man yung sabihin ng iba, mga kapatid, kung saan tayo masaya, nang pasimulang makilala na ating Panginoon, ano man yung sabihin nila, wala tayong pakialam, mga kapatid. Dito tayo masaya, at yung pananampalataya na meron tayo, yun yung nagsasabi ng pananampalataya natin sa salita natin, Panginoon.
tayo ay magpapatuloy at tayo tatayo, mga kapatid. Sapagkat darating ang panahon, mga kapatid, marami na tayong pinorsake, tinalikuran, mga kapatid. Marahil sa paningin ng iba, mali yung ating desisyon, mga kapatid. Subalit sa paningin ng ating Panginoon, you make the right decision, you make the right choice, mga kapatid. Hindi tayo magsisisi, mga kapatid. At napakasarap piliin ng ating Panginoong Hesus, sapagkat tayo ay merong pag-asa, mga kapatid. Diba? Katulad ng sinabi natin ni Apostol Pablo, mga kapatid. At sapagkat marami in the end, mga kapatid, marami ang magsisisi sapagkat kung ano yung ating hinakap, mga kapatid, tinalikuran nila, yung ating mga hinakap na mga kapatid ay rineject nila. Subalit darating ang Panginoon, sasabihin nila, kung sana, kung sana, kung sana. Pero kung huli na ang lahat, mga kapatid, kaya kailangan nating magdesisyon sa oras na ito, na ngayon na habang bukas pa ang biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. At tayo tumayo, mga kapatid, pagkatapos, the triumph of faith, the faith that overcomes the world, mga kapatid. Bagamat you are in this world, but not of this world, mga kapatid. Bagamat tayo nandito, pero hindi tayo nabubuhay na katulad ng sasalibutan, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Tayo ay saglit na manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos, Diyos ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa munting salita na aming napakinggan sa araw na ito. Tunay nga, Panginoon, na ang pagkatagumpay ay iyong ipagkakaloob sa amin na nagsisampalataya sa iyo, Panginoon. The promise are for the overcomers. At kami sumasampalataya, Panginoon, na ikaw na nagpasimula ng aming pananampalataya ay ikaw din ang tatapos nito, Panginoon. Kami ay sumasampalataya sa bagay na yan. At alam po namin na yung tapos na nagawa ang siyang magdadala sa amin, Panginoon, sa kung ano ang linayon mo sa aming buhay. Kaya naman, Panginoon, aming pinagkakatiwala sa iyo ang lahat. Ang mga darating na araw, mga darating pang panahon, at alam po namin na hindi mo kami iiwan at pababayaan. Kaya aming binabalik sa iyo ang taus-pusong pasalamat, pagdakila, pagluwalhati. Ay ito'y aming binabalik sa tanging pangalan mo lamang. Aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.